Importante, pinatawad na ako ni Bert. At nakukuha ko na yung loob ni Gina. Hindi na tayo mahirapan humingi ng tulong sa asawa ng kuya mo. Ewan ko, Tay. Hindi na ako komportable sa ginagawa natin eh. Wala na po ba talaga ibang paraan? Maayos ka nga, Tolits. Yan ka na naman eh. Malapit ko na magawa yung plano ko. Kaya huwag ka na magreklamo. Okay? Sintik ka, Marcel! Tolits! Takbo! Saan ka pupunta, ha? Ha? Like... Pakulan niyo kami ng tatay ko! Ang lakas din naman ng loob mo. Tataluhin si boss. Any piso nga. Hindi nagpapatawad yun! Hindi pa kaya 5 milyon na tinis ka mo? Ako na bahala. Babayaran ko kayo. Mayaman yung napangasawa ng panganay ko. Sila yung may-ari ng supermarket dito. Isasauli ko sa inyo yung pera. Huwag nyo lang kami sasaktan. Siguraduhin mo lang. Kundi, mas malala pa rito ang sasapitin mo. Si Tolits! Tsaka tatay mo yun, ah! Humingi ka ng tulong. Hoy! Uy! Hindi pa tayo! Babalikan ka namin para maningil! Tay! 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 Daling natin sa ospital! Tay! Sabi naman po ng doctor na wala naman po kayong fractures or internal bleeding. So, konting pahinga lang daw po. Makakauwi na po kayo. Salamat. Tay, sino yung mga lalaki na yun? Kilala niyo ba sila? Ba't nila kayo tinambangan? Hindi namin sila kilala. Napagtripan lang kami. Tay, sabihin na natin sa kanila yung totoo. Kaligtasan na po natin yung nakataya dito, Tay. Tolits, tumigil ka. Hayaan niyo siya magsalita, Tay. Ano yung sinasabi mo, Tolits, na nasa panganib kayo, ha? Nagsinungaling kami sa'yo. Sa inyong lahat. Hindi totoong nagka-amnesia si tatay. At nagsinungaling ka sa akin, Tay. Hindi ka nagka-amnesia. Nasa ka ng mga panahon na yan. At ang tagal mo nawala. Patawarin mo ko, anak. Naging marupok ako nung makilala ko yung nanay ni Tolits. Nang mabuntis ko siya. Wala na akong pang mahirap sa inyo ni Nora. Hindi na ako nagpakita sa inyo. Doon ako nanirahan sa Cebu kasama yung pangalawang pamilya ko. Gusto ko magpadala ng sustento sa inyo. Kahit pa paano, mabawasan yung atraso ko sa inyo. Pero malas ako sa trabaho at lagi hindi tumatagal. Kaya nag-isip ako ng shortcut, ng mas madaling paraan. At doon, nalulung ako sa sabong. Pero imbis na gumanda yung buhay ko, mas lalong lumubog. Kaya desperado makabawi sa pagkatalo. Nag-i-scam ako ng mga tao para may pangsugal ako. Kaso yung huling inututan ko, parte pala ng sindikato. Hinanting nila ako. Wala na akong magawa, kundi bumalik dito sa Maynila para takasan sila. Paano mo natin gawin sa akin, Tay? Weird. Sinamantala mo ang pangungulila ko sa ama. Niloko mo ako. Patawarin mo ko. Akala ko bumalik ka sa amin. Para bumawi sa amin ni nanay. Yung pala, nandito ka lang. Dahil may problema ka tinatakasan. Patawarin mo ko, anak. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Yun na lang ang naisip ko paraan. Ang sabihin nyo, makasarili kayo.
Kaya niyong gamitin yung pamilya niyo para sa pansariling interes niyo lang. Binigay ko buong tuwala ko sa inyo. Pinaglaban ko kayo sa daddy ko. Tapos tama pala siya. I should have listened to him this whole time. Pinagsisisihan ko na nagtiwala ko sa isang sinungaling at manggagancho na gaya niyo. Ang kakapal ng mukha nyo! Mga walang iya kayo! Magsilayas kayo sabay! Magsilayas kayo! Mga walang iya kayo! Ayoko na makitang pagmumukha nyo lalo ka na, Marcel! Nora, baka naman pwede natin pag-usapan to. Parang awa mo na. Huwag mo naman kaming ipagtabuyan. Hindi ka ba naawa sa akin? Bugbog sarado na ako, tapos hayaan mo kaming matulog sa kalsada. Sana naisip mo yan bago ka nagsinungaling sa akin! Tinanggap kita rito sa bahay ko dahil akala ko may rason ka. Tinanggap ko na nagkapamilya ka ng iba dahil nagka-amnesia ka. Pero ano, invento mo lang lahat-lahat yon. Sinadya mo kaming talikuran dahil wala kang pakialam sa amin. Ang gagawin natin, mahal? Baka lalong magalit si Dad pag nalaman niya niloko tayong lahat ni Tatay. Oo, pero hindi natin pwedeng hindi sabihin sa kanya. Naalala mo kung gaano kasama ang loob ni Daddy nung tinago natin sa kanya na si Tay Marcel palang matagal niya nang hinahanap. Kung kailan naman parang lumalambot na si Dad kay Tatay. Tsaka pa nangyari to. Baka imposible na sila magkabati, mahal. I know, but we have to risk it. Para hindi tayo madamay sa galit ni Dad. Nora, pasensya na po kung tinago namin sa inyo yung totoo. Sana po bigyan niyo pa kami ng isang pagkakataon. Gagawin po lahat namin ni Tatay para makabawi sa inyo. Ikaw, Tolit, pwede ka manatili dito sa bahay ko dahil alam ko pinilit ka lang nitong tatay mo para pagtakpan ng mga kalokohan niya. Pero itong sinungaling na to, hinding-hindi na tumakatuntong dito sa pamamahay ko. Pero Nora, hindi ko po pwedeng pabayaan si Tatay. Lalo na po sa kalagayan niya ngayon. Pues, desisyon mo yan. Wala na po, Tay.